Yung pangalawa, pakinggan niyo po, yung tinatawag na special revelation. Okay? Special na kapahayagan ng Diyos. Kung yung general revelation, makikita po natin yung ginawa ng Diyos doon. Okay? General revelation. Pero dito, mas sa special revelation, tumutukoy po ito sa more specific or definite or exclusive truth that can be known about God through the supernatural. Meaning, yung pong special revelation ay mas tiyak po yung katotohanan. Totoo naman po mas detalyado in other words, in other sense. Mas detalyado po yung maaari po nating matutunan, malaman tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng salitang supernatural. Now, let me define yung word na supernatural. Have you heard the word supernatural? For sure, narinig nyo na po yun, Ang salitang supernatural meaning, it means beyond and above the natural. Kumbaga, ang Diyos ay nagwo-work, wino-work po niya yung isang bagay above or beyond the natural things. Kumbaga, doon sa supernatural thing, doon po nag-ooperate po ang Diyos. That is through special revelation or through miraculous events or means. Again, I will repeat, yung pong special revelation, okay, ng Diyos sa atin, ipinapahayag po niya ang kanyang sarili, okay, sa pamamagitan ng mahimalang paraan. Yun, mahimalang paraan or miraculous means. Now, mahalaga po yun, Kasi yung mahimalang paraan na ito ay ang Diyos lang makakagawa po niyan, Okay. So, gusto ko pong dagdagan pa yung definition po ng ating special revelation sa patungkol po sa revelation. Okay. Alright. Yung special na revelation o pagpapahayag po ng salita ng Diyos ay nagdadala ng kaalaman o ng knowledge tungkol po sa kanyang anak. Okay. Na ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya is a kind or example of special revelation. Special revelation. Example, sa Romans chapter 10 verse 13 to 17. Pakinggan niyo po. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o ay gandang pagmasdan ang pagdating ng nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaías, Panginoon, sinong naniniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So once again, yung special revelation po ay patungkol po sa kaalaman tungkol sa kanyang anak, kay Jesus, sa ating Panginoon. Dito po pinapahayag ng Diyos, sinisiwalat, inire-reveal po ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang personal, yung kanyang pagiging Diyos sa mas detalyado pong paraan. Okay? Hindi kagaya ng general revelation na doon ipinakita yung kapahayagan ng Diyos ayon sa ginawa ng Diyos, paglikha ng Diyos, true nature. Pero dito po mismo ang kanyang anak. Okay? Ang main and focal point pagdating po sa special revelation. Pero alam nyo, meron pong mga ibinigay din ng Diyos na mga special na kaalaman. Pagdating po sa special revelation, example, through direct acts or sa pamagitan po ng direktang ginawa po ng Diyos. Sa pamagitan po ng mga panaginip o mga pangitain or dreams and vision. Sa pamagitan po ng pagkakatawang tao ni Kristo o yung tinatawag na Christ incarnation. Di pa po ang Diyos nagkatawang tao sa katauhan po ng Panginoong Hesus. Subalit siya po ay Diyos. At yung pangapat, yung special revelation is through Scripture o yung kasulatan o yung Bible, yung Word of God mismo. Okay, so nice po nating itakil po yung apat na ito. Okay.
yung apat na naibigay ng Diyos para makilala po natin ang Diyos in more detailed form. Una, again, yung tinatawag po na direct acts. Ito po ay paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng direktang ginawa po ng Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa buong kasaysayan ng pagtubos o yung tinatawag na redemption. Okay. Direct. So, mismo ang Diyos ang siyang gumampan at yung action po ay nandun. Ano? Example po, sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Okay, direct acts ng Diyos. Tingnan niyo po. Sinabi niya sa tao, sige, ba't kay Adan po, ano? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy nang nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So, nandun po yung direct acts ni Lord. I mean, directly, yung pong Diyos ay nakipag-usap sa tao at yung sinabi po niya ay mismong galing sa Diyos. From the word, sinabi niya sa tao, it means directly, ang Diyos po yung nandun. Okay? Ano po yung tinatawag na direct acts? Pinapahayag po niya yung kanyang utos. Okay? Yung kanyang warning sa tao. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So, yung audible voice, yung boses ng Diyos, okay, ni-reveal po niya yung kanyang, yung kalooban po ng Diyos, yung warning ng Diyos. Sa Genesis 3:9, sabi niya, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Saan ka naroon? Saan ka naroon? Directly, nandun po ang Diyos. Sa Genesis 3:11, nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka, bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Okay. So directly, nandun po ang Diyos. Naririnig po yung mismong boses po ng Diyos. Direct action of God. Alright, then, ganun din naman at pinahayag niya even kay Moses, hindi lamang kay Adan, kay Eva, yung kanyang malayang yung kanyang pagsasalita kay Moses sa Deuteronomy 34:10-12. Ito po, pakinggan niyo po ito. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moses na nakipag-usap ng harap-harapan. Take note, harap-harapan, kaya Yahweh nakipag-usap po si Moses. Nakipag-usap po ng harap-harapan sa Diyos. Sa panahon natin yan directly, hindi po natin nagagawa yun, Yes, pwede tayong natin kausapin ng Diyos, pero through prayers. Pero yung immediate response, hindi po natin naririnig unless we read the Bible. Doon po nag-speak po ang Diyos, through the power of the Holy Spirit. Okay? Then, nung panahon na yon sa Old Testament, ganun po yung character po ng Diyos, ganun po yung action po ng Diyos, yung manifestation po na meron Diyos. Okay? Special revelation through direct action of God. But then, in the New Testament, ito naman po yung direct acts na sinasabi sa Revelation, I mean, hindi sa book of Revelation, but from the book of Matthew chapter 3 verse 17. Ito po yung tinig mula sa langit ang nagsabi. Sabi ng Diyos Ama sa langit, ito po yun. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang nagsasalita po dito, si Father God, Yung tinutukoy po niya dito ay ang kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa New Testament na po yun. Direct act of God. Then sa Matthew 17 verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, again, may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Okay. So, yung pong tinig na yun, again, ay mula sa ating Diyos Ama. Ito ang minamahal kong anak
na lubos kong kinalulugdan ang ating Panginoong Hesus. Again, adun po yung direct acts. Ano po? Second kind or type ng special revelation is yung dreams or visions, mga panaginip o mga pangitain. Sa pamamagitan po ng mga visions at pangitain ay nangungusap po ang Diyos. Nire-reveal po niya yun. Nire-reveal po ng Diyos kung sino po ang Diyos sa special na panahon at special na tao. Example, ay yung experience ni Joseph, kaya nga po tinawag na Joseph the Dreamer, ano po. Sa Genesis 37 verse 6 to 7, sabi ni Jose, ito po ang sabi niya, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Sa 37 verse 9, nanaginip muli si Jose at sinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Okay? Through dreams. So, ibig sabihin, ang Diyos nagpapahayag through dreams. Pero si Jose ay isang pinilit, espesyal na tao nga po, ano? Na naginip muli si Jose at sinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, nakita ko ang aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Dumating nga po yung point, yung time na siya ay, kung ano yung panaginip niya, ay nangyari sa aktual na buhay po ni Joseph. Yung mga kapatid niya, nangusap sa kanya, at talagang humingi ng tawad sa kanilang ginawa. Okay, ganun din naman, yung personal na vision, yung pangitay naman ni Isaiah patungkol sa Panginoong Jesucristo, from Isaiah chapter 6, ay naganap naman sa John 12:41. So, yung ilang records po na pagdating po sa panaginip, or dreams, ipinahayag po niya ng Diyos through dreams. Genesis 28 verse 12. Nang gabing iyon, sabi niya, siya na naginip, may nakita siyang hagdan, kay Jacob po ito, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Again, nang gabing iyon, siya na naginip. So, nire-reveal po ng Diyos, pinapahayag po ng Diyos, yung gusto po makita ng Diyos dito, yung mga anghel ng Diyos. Nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Alright. What else? Ito naman po sa 1 King 3:5. Kay Solomon, sabi niya, pinagabihan samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon. Si Solomon po ito, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sa paraan po ng mga panaginip, ang Diyos po yung nagpapahayag din. Tawag po doon is special revelation through dreams and visions. Ganon din po si Daniel. Sa book of Daniel chapter 7, may mga visions po si Daniel. Pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw, yung beast na sinasabi, tungkol sa nabubuhay magpakailanman, tungkol po kay Lord, at kahulugan ng mga pangitain. Si Lord po ang nagbibigay po ng kahulugan din po doon. So it means, ang Diyos po ang nagbibigay mismo ng special revelation through dreams and visions. So another one is, example po ng special revelation or kind. Ito po mahalaga po, pagkakatawang tao ni Kristo o yung Christ incarnation is another form of special revelation. Ito na raw po marahil yung tinatawag na extremely o yung kasukdulan na special na revelation o pagpapahayag ng Diyos na mismo ang Diyos ay nagkatawang tao, ang kanyang anak mismo, si Jesus. Christ incarnation. Naniniwala po ba tayo doon that God incarnated to become man? Okay. Sa Hebrew 1, chapter 1, verse 1 and 2, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Again, nagsalita ang Diyos. Sa Old Testament, through prophets. Tama po ba? O sa pamamagitan ng mga special people. Pero sa New Testament, alam nyo, sabi nung subtitle po ng Hebrew 1, chapter 1 and 2, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Alright, basahin ko po.
Nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Yun po yung verse 1. Ngunit sa mga huling araw na ito na po yun, nasa New Testament po tayo. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Again, sa pamamagitan ng anak, si Jesus. Sa pamamagitan niya ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So it means na ang Diyos ay nagsasalita at nagsalita sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung gusto nating maunawaan, malaman ng kanyang sinabi, siyempre, kailangan nating unawain kung anong sinabi ng Diyos sa Biblia. Kaya binabasa po natin. Kaya nagbibigay po tayo ng time, ng panahon para mag-aral ng Word of God. Sapagkat mahalaga po yung Word of God. Ito na po yung sabi nga po natin, pundasyon natin bilang Kristiyano, na kanyang anak mismo ay nagkatawang tao. Kahit siya'y Diyos, pero siya'y nagkatawang tao para i-reveal ng Diyos, ipahayag ng Diyos yung halaga ng pagliligtas ng Diyos sa atin. In fact, kahit siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, hindi niya inihana yung kanyang sarili bilang Diyos. Totoo po yan. Sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Okay? Philippians 2, 6, 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin po, yung nature ng Diyos ay na kay Kristo. Taglay po ni Kristo ito. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay? Alam po yung nasa likod po ng verse na ito, yung pagiging humble ng Diyos, yung humility po ng Diyos. Siya po may-ari ng lahat, pero hindi po niya pinantay ang kanyang sarili. Na katulad ng Diyos, na Diyos, Sa halip, kung saan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Hindi po ba nakakamahang isipin na yung Diyos, ni-reveal ng Diyos, especially through His Son, yung kanyang kalooban, yung Diyos mismo ay binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Si Kristo. Okay, next. Ipinanganak siya bilang tao. Totoong tao, may dugo, may laman, kumpleto. At nang siya'y maging tao, sa verse 8, nagpakumbaba siya. Yung karakter na ito ng Diyos, napakainam na tingnan natin. Nagpakumbaba siya. At naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Pagmamahal ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pagpapakumbaba ng Diyos, pagiging masunurin ng Diyos. Yun po yung nireveal ng Diyos sa atin. Yun po yung special revelation mismo sa pamagitan ng kanyang anak. Yung persona po ng Diyos ay nakilala po natin sa katauhan mismo ng ating Panginoong Hesus. Kaya maganda po na alamin po natin talaga, kilalanin ng totohanan kung sino yung Diyos na tagapagligtas natin. Tayo po makikinabang nun tayo at yung makikinig po sa atin. Alright, sa chapter 1, verse 1 to 5 ng Book of John, aklat naman ni Juan o yung Gospel of John. Ang salita ng buhay, ng pasimula ay naroon na ang salita. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Salita nung paman. Ang salita ay kasama ng Diyos, si Jesus, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ni Jesus, at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay. Again, nasa Kanya ang buhay. Kaya lumalapit tayo sa Kanya sapagkat may buhay sa Kanya. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, light of the world. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sa 1:14 ng John, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin ng mga disciple. Literally, biologically, buhay po ang Diyos, nakita nila ang Diyos sa katawan ni Lord. Nakita namin ang kaluwalhatian na tunay bilang na Kanya at bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos, pakinggan niyo po, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yun po yung revelation, special revelation po ng Diyos. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Okay? Bagamat, hindi siya nakikilala sa pangkalahatan kung sino siya. Dahil naman sa katigasan ng puso ng tao. Iba ba ang tao, maintindihan natin
Nandun po yung lasang ulo. Ayaw sumunod sa Diyos. Okay. Pero basically, yung taong nilikha, taong pinili at nilalang ng Diyos, sabi natin chosen and elect, ay siya po yung taong makikinig talaga ng salita ng Diyos at susunod. Parang tupa, ano po ba? Yung masunuring tupa. Isaiah 53 verse 2. Ito po yung sabi niya. Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod. Si Isaiah may prophecy po dito, tungkol kay Lord. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Nung panahon ang ating Diyos mismo ay naghirap sa cross para tayo ay mabigyan ng kapatawaran, ng redemption, nung tayo tubusin. Okay, sa chapter 1 ng Book of John 10 to 11, dumating ang salita sa sanlibutan. Dumating ang salita sa sanlibutan, sa mundo, si Lord. Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Pagamat siya Diyos, pero hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Kaya mapalad yung nakakilala, mapalad yung tumanggap, mapalad yung sumusunod. 1 John 1:8, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Alam niyo po kung sino tinutukoy dito, Si Jesus, si Lord. Okay. Another one, sa verse 9:11 ng chapter 40 ng Book of John. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako nakilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, kay Father God. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama ang nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Si Jesus po yung larawan ng Diyos na di nakikita. Okay, sabi ng Colossians 1:15. Alright, bilang pangwakas at panghuli po sa uri na tinatawag natin na special revelation ng Diyos sa atin. Okay, ay yung tinatawag na scripture o yung kasulatan. Meaning, ang Diyos po ay nagpapahayag sa ating mga tao kung sino siya, kung sino ang Diyos, ng detalyado sa pamamagitan po ng Biblia. Ganun po ka-importante po yung Word of God. Okay, sa pamamagitan ng mga sulat o mga teksto, hindi po yung text sa cellphone, sa pamamagitan po nakasulat sa Bible, natitiyak po natin na ang Diyos po ay siya po yung nagsulat nito at nagsasalita para sa atin. Pinapahayag ng Diyos, especially through word, through the scripture, yung kanyang pagiging Diyos. Okay, pansinin po natin ito sa John 5:36-40. Medyo mahaba pero tingnan po natin yung patutuo tungkol kay Jesus ni Juan. Di po ba pag nag-evangelize tayo, kailangan po nating i-witness si Lord, pinapatotohanan po natin ang mga bagay na totoo tungkol sa Diyos. Okay, ito po yung sabi ni John sa Book of John 5:36-40. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit pa sa patutuo ni Juan, ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap, ang nagpapatutuo na ako'y isinugo ng Ama ang Diyos Anak na si Jesus, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi nananatili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sa 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Then, ang mga kasulatang yan ang nagpapatuto tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. It means, ang buong kasulatan ng Biblia ay nakapatungkol mismo sa ating Panginoon. At ulitin ko po, ang mga kasulatang iyan ang nagpapatuto tungkol sa akin. Okay. Yun po yung message ng gospel ni John patungkol po mismo sa ating Panginoong Hesus. Na si Jesus po, ang ating Panginoong Hesus,
ay tagapagligtas, that Jesus is the Christ and the Son of God. Ito po yung general overall message po ng Gospel of John. Okay. So John 20:31, pakinggan niyo po. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. It means, yung mga nireveal, isinulat, ipinahayag, isinulat po doon sa Word of God upang tayo'y sumampalataya. Kung bakit tayo may pananampalataya ay merong pinahayag po sa atin, at naunawaan naman natin mula sa Diyos, yung pananampalataya nito ay ang Diyos pong nagbibigay. Okay, John 20:31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat. Dahilan ay upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Okay, at ang pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So that's why yung salvation is through faith, through the Word of God, through the Scripture, special revelation. Okay. So, ganun po importante para sa atin yung bibliology, Ito yung pundasyon para mas lalo pa po nating maunawaan ang kapahayagan, pagpapahayag ng Diyos, kalooban ng Diyos, yung Diyos nating sinasamba, pinupuri, niluluwalhati, ay sa salita ng Diyos natin lamang talaga maunawaan, maintindihan, malalaman. Kaya tinatanggap po natin yung Word of God, even sa pangangaral every Sunday o sa mga Bible studies. Tanggapin po natin to ng may pasasalamat at talagang ang Diyos po natin ang siya nating sasambahin. Alam niyo po yung level ng pagsamba ng isang Kristiyano ay nakadepende rin po sa Word of God, yung pangunawa po niya sa salita ng Diyos. So ito po ay bahagi lamang po ng bibliology about the revelation of God. So naintindihan niyo po ba yung ating content? Una, dinefine po natin yung word na revelation. Dinescribe po natin ito. Pahayag mula sa Diyos, mismo ang Diyos po kinatutungkulan nito. Meron po itong dalawang klase o dalawang anyo. Okay, yung general revelation at yung special revelation. Tama po ba? Okay. At then yung special revelation ay may 4 na forma. Okay, narinig niyo po ba kanina yung direct action or direct acts? Okay, sa pamagitan ng visions and yung mga dreams, And then yung Christ incarnation o yung pagkakatawang tao ni Kristo. At yung pang-4, scripture o kasulatan.